Oy, TVJ at Divina Law, that is wrong, that's stealing, hinarbat nyo, magnanakaw kayo, lahat kayo magnanakaw. Magandarang gabi, Collegiatarians! Welcome back po dito sa Gandara SRU YouTube channel. Andito na naman po ako, ang nag-iisa ninyong nagmamagandang Collegiatarians para magatid ang latest update about TVJ and It Bulega. But before that, nais ko po munang batiin ang lahat ng mga nandito ngayon na nakikinig at nakatambay sa aking channel. Hello, hello, hello! Maraming salamat po sa pagtutok at pagantabay dito sa aking update. And bilang pasasalamat ko po sa inyo, narito ang ilan sa mga napili natin para i-shoutout tonight. So, simulan nga po natin dito kay Miss Milagros Asis. Magandang gabi. Watching daw po from Hong Kong. Ganun din po dito kay Sir Manuel Ponce na matagal na po natin taga-subaybay. Shoutout sa iyo. And kay Miss Angelica Shiba Jacob na muli po nagpapa-shoutout. Hi, good evening Miss Gandara. Pag na-shout out mo uli ako, super saya. Super saya ko. Lahat ng defenders or vloggers, solid na solid ako. Pati legit the Ricans It Bulaga. We love you and God bless you also your family. Maraming salamat po, Miss Angelica Shiva. So ngayon naman guys, ang atin nga pong mainit na pag-uusapan ay pumapatungkol po rito ka-OG sa pagtawag po sa TVJ bilang magnanakaw. Magnanakaw ng titulong It Bulaga at mayroon pa pong pagpaparatang at hindi po basta-basta. Ngayon, ang tanong, sino nga ba ang totoong magnanakaw? Ang TVJ or ang kabilang panig? But before that, narito po muna ang atin pong noontime shows ratings na kung saan ang TVJ and Showtime ngayon ay tila alternate sa pagiging number 1 na noontime show. So, from Lion Hair TV, ang It Bulaga po February 6 ay 4.3, nangunguna sila. Showtime pumapangalawa with 4.0% and then ang Tape Inc. ay 3.1%. Samantala nitong February 7, kahapon po yan, pumangalawa naman na ngayon ng TVJ with 3.9% at nangunguna ang Showtime with 4.4%. At nananatili naman pong kulelat ang tahanang pinakamasaya with 3.3%. So, dahil dyan, congratulations sa Showtime, ganun din sa It Bulaga. Talagang lumalaban po ang Showtime ngayon. And sabi po ng ibang mga netizens ay meron daw pong konting anghang ngayon sa labanan ng mga noontime shows, lalo na't nag-uungusan daw ngayon ng It Bulaga at It Showtime. Kumbaga meron pong konting anghang or pampagana sa mga viewers dahil may mga changes sa ratings. Kasi siguro nasanay ang mga tao na laging It Bulaga ang nangunguna sa ratings, ang TVJ ang nangunguna, kaya parang bigla silang na-excite o medyo may pampagana nga daw ng konti dahil naungusan muli ng Showtime ang It Bulaga. But at the end of the day, ang masasabi ko po dito ka-OG is that hindi po ibig sabihin yan na ay talo po tayo. So, tumanggap rin po tayo kahit paminsan-minsan na ganyan na po talaga. Lagi pong may ups and downs. And dyan naman po tayo natututo. And for sure, ang TVJ ay ginagawa po itong motivation para mas lalo pong igihin at pagandahin pa ang kanilang programa. At tayo naman all out pa rin ang suporta. Of course, hindi tayo mananawa na suportahan ang original at nag-iisang longest running noontime show na It Bulaga. Samantala, sabi naman dito, huli kayo. Hinarvat or inistil ang It Bulaga. Yes, ganyan po talaga siya, medyo malabo. Sinubukan po natin yung palaka tuloy. Hey, palinawin, kagaya nito. Pero wala ka, Collegiatarians, talagang yan lang po ang quality ni Akla. Medyo malabo. Pero basahin ko na lang po ng maayos sa inyo. So, huli kayo, hinarvat or inistil ang It Bulaga sa harap ng batas. No certificate claims ang TVJ
binigyan ni Judge R. Tagra ng Itbulaga trademark. Binaboy ang batas. So ayon daw sa law, only trademark certificate holders can file for trademark infringement. Yung ginawa nila is to file for copyright infringement. Tapos, hinarbat ito. Seryoso? Anong connect? Kasi sabi niya, di ba? Napakalinaw, oo nga. Yung trademark holder lamang ang may karapatan na mag-file ng trademark infringement. Hindi naman yung ginawa ng TVJ, di ba? Copyright infringement lang ginawa ng TVJ kasi nga, hindi sila po pwedeng magsampa ng trademark infringement kasi wala silang certificate. So, ang strategy ng TVJ is copyright infringement ang gamitin. So, nasan doon ang pambababoy sa batas. Tapos, kinatigan. Kung finish pa ng TVJ na magsampa ng trademark infringement, doon siya magginaw-ngaw at baka sakali pa na makakuha siya ng kakampi from mga netizens. Ang hindi pa po maganda dito, or ang isa pa sa hindi po maganda ang dating para sa mga netizens ay itong nakalagay na bayad daw ba ang judge ng 10 million for Itbulaga trademark. Naglapag po siya ng presyo 10 million. So, saan ang galing yon? Saan ang galing yung idea niya na 10 million ang ibabayad or ibinayad? So, hindi po talaga maganda ang dating nito sa mga legit Americans. Stealing, stealing. That's all I can say about Itbulaga. Stealing, pagnanakaw, pagdarambong. Okay? Now, caught red-handed. Judge Romeo Tagra. He should be suspended by the Supreme Court. There was a judge lately in Mindanao who was suspended because he prolonged a sentence. Ito hindi. Si Judge Tagra nakialam sa kaso. Ginawa niyang attorney ang sarili niya. Nagiging parang divina law siya. Sakay TVJ. Siguro sa sobrang pagiging fans niya o baka binayaran siya. But whatever it is, I will say to Judge Tagra, you are stealing. Magnanakaw kayo po. At lahat. The deadline is 45 days, not 30 days. So yung pinasang papeles ng Tape Inc. noong October 2 ay pasok na pasok sa opposition sa certificate of Itbulaga ni Joey De Leon. Yung trademark, i-oppose muna natin because there is some sort of consideration for that. I am quite sure of that. Oo, kahit may consideration, hindi yan basta-basta dapat ibaso. Tama naman kayo, sir. Bali, meron pa tayong 15 days. Bali, total of 45 days po yun. And then, sabi niyo po na-late kayo ng 2 days. So, we suggest niyo po itong i-contest kay legal. Yeah, that's right. No, we contested legal and pasok na ang kay Joey De Leon. So, wala kay Joey De Leon sa Itbulaga. Sorry, Joey. So, in other words, you cannot as a judge give at kayo lahat. Huli kayo lahat. Oy, TVJ at Divina Law. Alam nyo na nasa batas na only trademark certificate holders can file for trademark infringement. Alam nyo yan lahat. Pero yung ginawa nyo, nag-file kayo ng copyright infringement, tapos inetchos nyo. Ginawa nyong trademark yung usapan, tapos tinanggal ni Judge Tagra yung trademark ng Itbulaga ng tape. That is wrong. That's stealing. Hinarbat nyo. Magnanakaw kayo. Lahat kayo magnanakaw. Samantala, sabi naman dito na ito ang true TVJ Itbulaga Defender. So, from ACTV Vlog, pa-follow na lamang po niyan guys. Sino ba ang tunay na magnanakaw? Ang TVJ ba o ang mga halos host? Ang TVJ ang nakaisip ng wordmark Itbulaga.
nasa kanila ang istorya kung papaano nagsimula ang Itbulaga. Si Joey De Leon ang nakaisip nito sa kusina ni Tito Sen. Si Vic naman ang gumawa ng kanta nito. So, ano ang ginawa ng mga lushos? Production specialist, television and production exponent Inc. Sila yung nag-produce ng show. More on financing. Pero it doesn't mean na sa kanila yung show. Hindi nila binili yung titulo ng show kay Joey De Leon. O meaning, walang rights ang mga lushos sa show or sa programa. Kung tatanungin nyo, sino ang magnanakaw? Ngayon, alam nyo na. So, kayo ba, ka-legit Tropicals, anong inyong say patungkol dito? Napakalinaw nga naman, ano? Lahat ay patungkol sa TVJ, paano nagsimulang Itbulaga, paano nagawa ang Itbulaga. Tapos, ano lang ba ang tape? So, sila lamang po yung kapitalista. So, ito yung hirap, no? Hindi naman nila binili sa TVJ yon. Hindi naman nila binayaran. Hindi rin nila empleyado si Joey De Leon. Paano po magiging kanila yon? IPO, nakita yan. Ang Marikina Regional Trial Court, nakita yan. So, kung tutuusin, maaring dito ay tapusin na yung laban eh. Pero wala, matigas pa din po kasi ang kampo ng kabila at patuloy sila mag-aapela. So, yun lang muna guys sa aking update para sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.